Napansin yung init sa labas, pero dito, parang pumapasok sa pantalon ko eh. Mm. Parang, kailang yun nga, hindi natin pwedeng hinaan yan kasi si Felix bawal yan mainitan. Oh. Ngayon nagpapaypay pa sa atin. Okay, magandang umaga sa inyo lahat, sa ating mga viewers. O dito dito dumidikit ang aming summer na nga. Merong maraming wangwang na, meron na tayong naririnig na, anong tawag nun? Yung Fire Prevention Month, ang daming dumadaan ng mga bombers. Yan na naman tayo. Di ba, yun ang English ng bombero? Bombers, okay, yun. So, hindi, water truck daw eh. Water truck, hindi fire truck. Kasi kung apoy yun, ang laman nun. Tama ba dyan, Jansky? So, bangka, okay. So, ganyan. So, nakakatuwa dahil March na ngayon, March 1, new topic na naman tayo and another 5 series for the month of March. 5 kasi ang Sunday ng March, kaya yan, bubunuin na naman natin yan. Siguro maganda magsimula sa katotohanan na makita natin ang ating relationship as pastor and sheep, yung shepherd ninyo, na ang aming calling talaga ay makita kayong maganda ang buhay. Gusto kong makita ninyo ito na ang failure namin mga pastor, pag yung aming tupa na pinaalagaan ni God sa amin, paglabas natin, pagbalik nyo rito, puro kay kagat ng leon, kagat ng ahas sa labas, dapat ang mga tupa matataba sa pag-aalaga ko. That's why kailangan ko mag-prepare ng mga food na dapat spiritual food na mag-nourish sa ating spiritual life. Okay? Kaya medyo bago na naman itong pag-uusapan natin for the next coming 2 months, 3 months tayo, February, March, April, puro tayo muscle. Muscle up your heart, the muscle of our blessings and curses, and the muscle of God by April. So yan, excited na din ako doon, pero ubunuin muna natin itong 5 linggo. Kaya kung kayong merong mga dinadaanan at napansin nyo itong ginagawa na ito, kayo pa rin malaya kayo. Hindi ko hawak latigo. Okay? Kaya ayaw ko maglatigo dahil ang goal ko is to feed and to take care of the sheep of the Lord. Okay? I'm a shepherd under the shepherdship of Christ. Okay? Lahat na marinig nyo rito ay para sa ikabubuti nating lahat at ng kingdom ni God as we advance the kingdom. Hindi maganda pag puro payat yung tupa natin dito. Kaya sa ating mga viewers sa FB, sa YouTube channel ng 211 Ministries, may maririnig kayo dito na parang hindi ito angkop at hindi ito usual na naririnig ng mga church nang ituro sa atin before. Instead na magalit kayo at magbas kung sa ating online, aralin nyo na lang. Kasi sasabihin ko sa inyo, ang word ni God, without seeking it, you will not understand it. You will not get it. Sabi sa Bible, seek first the kingdom of God. Seek and you shall receive. Seek and you shall find. Ask and you shall receive. And knock and the door will be open to you. Saan naman natin nakuha yung the muscle of our blessings and curses? Pag pinag-usapan na, last month, pinag-usapan natin ang ating the muscle of your heart, meaning to say, strengthen your heart. Itong the muscle of our blessings and curses, pag-uusapan naman natin ang the force, the source. Bakit ang tagal ko ng Kristiyano, parang ang buhay ko at ang pamilya ko, ang finances ko, ang relationship ko, parang andun pa rin sa ilalim ng sumpa. Pag pinag-usapan natin blessings ay pagpapala. Ang grace ay biyaya. Magkaiba ha? So ang pag-uusapan natin ito, mga pagpapala ni God, at yung curse sa Tagalog ay sumpa. Okay. Nahiya yata ito, ay tumali ang, tama ba? O gumaga? Okay, so, okay yan, kailangan lang. Hindi pala namin, ayan. Alitit kasi nung USB nito. Kaya minsan nawawala. Ayan, natagpuan na. Okay, thank you sa ating multimedia team for posting. Ayan, at least marami mga nakakapanood sa malayong lugar. Ang ating post itong week na ito, nasa 200 plus. Ang nanood, ang akin lang prayer ay sila ay makita din nila ang pinapakita ni Lord sa atin. So may bagong purpose na naman tayo at ito ang ating pagkakasunduan. Dito lang tayo mag-uusap. Tingnan natin. So the purpose for the muscle of our blessings and curses ay ito, to understand that the scriptures, ibig sabihin, scriptures, yung mga verses na binabasa natin sa Bible, God uses to bless us are the same scriptures our enemy, Satan, uses to curse us, including our families, resources, nature, and our nation.
The same verse, the same Bible na ginagamit ni God, doon din lang. Kasi ang pinag-uusapan yan, kapag pinag-uusapan natin, ito yung tinatawag na legal rights. In the kingdom of God, madaling intindihin ito, pero pag religion ang iyong focus, mahihirapan ka. Okay? So, may nag-question agad yan, Pastor, bakit Timon ang naandyan? Okay, tingnan natin yung Timon na yan. Hindi yan yung kaibigan ni Pumba. Tama? Si Timon yan, ibang Timon yan. Pero parehas lang spelling. Tama ba, Kate? Okay. So, kasi may nag-question, the muscle of our blessings and curses, tapos may Timon. Hindi mo kilala yung Ezra, wag na magtanong. Kung sino si Timon, si Pumba lang kilala yata ni Ezra. So, tingnan natin ang verse sa Bible. Dahil hindi tayo nag-uusap dito tungkol sa puro lang motivation. Walang mangyayari sa atin pag puro motivation. Dapat the truth will set us free. Anong sabi ng Bible? Anong sabi sa iyo? Anong sabi sa akin? If you fully obey the Lord your God, ito Deuteronomy 28, ito kung gusto niyo maintindihan ang blessings and curses, ang listahan ng blessing ay nasa Deuteronomy 28, 1 to 13 and 14 to 68. Ganyong kahaba yan, puro curses. Pati ang lahar doon nakalagay, yung mga anak ninyo hindi nyo mapapakinabangan, nagtatrabaho sa abroad, OFW, doon nakalagay lahat yan, okay? Deuteronomy 28. If you fully obey, yan, naka-antawag yan, naka-bold. If you fully obey, this is the requirement in the kingdom of God. Fully obey, hindi sinasabi na obey lang. Dapat punong-puno. The Lord your God and carefully follow all His commands I give you today. The Lord your God will set you high above all the nations on earth. So alam natin ang Pilipinas ngayon, hindi siya high above all the earth. Kasama yan sa curses kapag tayo na mga constituents, mga mamamayan in the kingdom of heaven, hindi gumagawa ng tama. Gusto ko makita ninyo rito na sa kingdom of God, sa church, pag puro church lang tayo setting natin, ang teaching natin, religion, simbawe, o wala lang. Dito, covenant ito. At meron kang agreement. Kung saan ka nag-agree kay God, kasi si God gumawa ng covenant na gagawin ko to, gawin mo rin ang part mo. So may agreement ka. So kung ang agreement mo, gusto mong gawin, hanggang dito ka lang, dahil nga sa meron akong free will, it can be a blessing or a curse. So, covenant, to agree. Sa verse 2, ikakat ko lang ito, kayo na magpupuno niyan, kasi kahit anong turo ko, ito napansin ko, kahit ako na nag-aaral sa seminary, kapag hindi mo rin inaral yung itinuro sa'yo, without seeking, mahirap talaga intindihin. All these blessings, tingnan nyo ito yung word na yan, yung the first 3 words na yan, makikita nyo sa Matthew 6:33. And all these things shall be added unto you. Makikita nyo, nakikita yan sa, kaya nga si Jesus Christ, ang New Testament, kitang-kita mo na sa Old Testament. Kapag andun din siya, kaya lang in-itemize sa New Testament para maintindihan natin. All these blessings will come on you, hindi some, few, will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. Itong magandang ito. Hindi lang will accompany you. Sasamahan ka talaga. Okay? Hindi rin tayo mga kapatid prosperity blessing, prosperity gospel. Ang gospel sa Bible ay kingdom of God, hindi prosperity. Prosperity ay isa lamang sa mga benefits ng citizen of the kingdom of heaven. So tatalo na ako sa susunod na verse, hindi ko na iisa-isayin yan. Ang gusto ko lang makita ninyo yung kung saan nanggagaling yung promise na blessings at bakit wala sa akin yan. Then, verse 15 ako na agad, tatalon ako. However, sabi ni God, sa Deuteronomy 28:15, if you do not obey the Lord your God and do not carefully follow all His commands and decrees, I am giving you today. Ano nakalagay din? All these curses. Lahat ng mga sumpang ito, nagsisimula sa verse 16 hanggang verse 68. So, ganyang kahaba yung curses na listahan na yan. Kaya, dyan yung may kita sa verse 24, I think, tama sa verse 24, 28:14, uulanin kayo ng alikabok. Di ba yan ang lahar? Yan, nakalagay. Kaya huwag kayong magtataka kung bakit may nakita kung ano-ano nakasulat na yan. All these curses will come on you and overtake you. Tapos yung mga sakit na hindi gumagaling, dyan nakalagay sa 28 yan. Pag pinag-usapan natin ang all these curses will come on you and overtake you. Iklaro ko lang ito kasi dito sa Pilipinas, pag sinabing overtake, uunahan mo yung kotse sa harapan mo, motorbike or bisikleta. Ang overtake, ang ibig sabihin talaga sa English language,
kung ito ang kotse ni Felix, mag-overtake ka. Sasabayan mo siya. Kaya yung curse na yan, hindi uuna sa iyo. Sasabayan ka. Yan ang over and taking with you. Katulad din yan yung binanggit kanina, yung verse kanina, accompany or overtaking is the same word. Kaya lang, ang intindi ng overtaking sa atin, uunahan ko ito. Hindi ganun ang ibig sabihin ng English word na overtake. To go side by side and sasabayan ka. Sasabayan ka niyang curses lahat na yan. Hala? So pwede ka ba nag-agree sa curse na yan? Yes. Kasi ginusto mo yan. Ginusto ko ito. Gusto mo ng blessing? Yan. Kaya nga, saan nanggagaling ang lakas ng curse and blessing na meron tayo ngayon? So ayusin natin ito, hindi para pagalitan kayo, kundi i-remind kayo na trabaho ko ang dapat kayo nananagana at magandang spiritual life. Okay? Why do 211 Ministries claim? Ulitin ko sa inyo, itong topic natin for the month of March ay controversial. Hindi ito ang usual na maririnig nyo sa preaching ng mga tao dito sa Pilipinas, sa mga churches. Why do 211 Ministries claim these commandments and promises that were given to Abraham's children, the Israelites? Laging sinasabi na sa atin na we are no longer under the law, we are under grace, kaya dapat niya sa New Testament lang tayo. Hindi dapat tayo nag-a-apply ng Old Testament. Okay, iklaro ko sa bawat isa sa atin na ang 211 Ministries, kung ano nakasulat sa Bible, iyon ang inaaral natin, ina-apply natin. At sasabihin ko sa inyo, hindi kaiba ang Israel, ang promise ng Israel sa mga Kristiyano ngayon. So, iklaro natin, aralin nyo rin. Seek first the kingdom of God. Ask so that you will find. Bakit ina-apply ng 211 na dapat wala na? Merong mga nagsasabi ngayon, mga bagong teaching ngayon, actually luma na to, galing sa conservative group, na dapat ang ating pinaniniwalaan, ina-apply sa Bible ay galing lang sa Book of Romans to Book of Philemon. Si Philemon, the rest, hindi mo na dapat yan ina-apply. Wala ka ng Old Testament, Matthew, Mark, Luke, and John, wala. So may mga ganyang born-again church ngayon, na gano'n na sila ka-secluded. Kung bakit exclusive sila, kasi hindi nila maintindihan. Pero pag pinag-usapan natin ang Kingdom of God, maintindihan mo sila from Genesis 1:1 to Revelations 21 verse 22. So, bakit natin ina-apply? Saan natin ito makita? Ngayon, kung hindi natin ina-apply ang Old Testament sa ating panahon, ano mangyayari? Tingnan nyo to. Ito yung reason kung bakit ang 211 Ministries nag-a-apply nito, pero ito hindi tinuro sa amin sa seminary. Ito na yung part ng aking seeking. I have to seek God. I have to seek the kingdom of God. There is neither Jew nor Greek. Walang pagkakaiba ang Jew or Greek. Pag sinabing Greek, mga Gentiles tayo ito, mga pagano. Hindi tayo sinilang na Hudyo. Nationality yan eh. So pag sinabing Greek sa Bible, mga pagano tayo, wala tayong sinasamba na totoong Diyos, kung ano-anong Diyos sinasabi natin. Pero pag ikaw ay na kay Kristo, hindi ka nakaiba sa Hudyo. So kung hindi ka kaiba, pwede mo ba i-claim ang promise nila? Tingnan natin. Kung dati kang slave or free, alipin ka ng kasalanan, alipin ka ni Satan, nakakilala ka sa Panginoon, male or female, for you are all one in Christ Jesus. So isa lang tayo. Isa lang tayo, walang pagkakaiba yon. Yan ang sabi ng Bible, Galatians 3:28. Ituloy natin sa verse 29. If you belong to Christ, iklaro natin, kung ikaw ay na kay Kristo, kung wala kay Kristo, you cannot claim this. If you belong to Christ, then you are Abraham's seed. So kung ikaw ay anak ni Abraham, pwede mo i-claim ang pamana galing kay Abraham. And heirs according to the promise. Iklaro lang natin, ito hindi masyado pinag-uusapan na ang unang tinuro sa atin, kapag tinanggap mo si Christ, pupunta ka sa langit. Ang tanong, anong gagawin mo dito kung hindi ka pa namatay? Pag napatay ka, pupunta ka sa langit. Along the way, kung ito galing ako dito, at punta ako doon, hindi pa ako namamatay, inabot ako ng 100 years dito sa lupa, anong gagawin ko? Ito yung claiming the benefits of being a Christian. Dapat alam mo yung kung anong kiniklaim mo, anong promise dito sa atin. You are heirs, tagapagmana ka. Sino sa inyo may mamanahin na 5 hektaryan lupa pero hindi mo alam na meron ka? So hindi mo pwede i-claim. So if you belong to Christ, kaya iklaro natin sa bawat isa sa atin na gusto ni God, you have to fully obey and carefully follow Him kasi meron kang mamanahin.
na ito mai-enjoy mo dito sa lupa. Ang iba, dahil hindi maintindihan, okay lang, o sige, hindi natin i-apply ang Old Testament, pero kiniklaim nila ang Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, plans to prosper you. Tapos pag ang iba umasenso, sasabihin nila, hindi, prosperity gospel yan, hindi yan. Dahil hindi nila makita sa kanila. Kaya kaklaro natin, kahit ikaw matagal na Christian, pastor o lay minister, pwede kang under the curse or pwede kang under ng blessing. Tuloy natin. So, pwede tayo, bakit tayo nag-claim? Ang promise niyan, kung na kay Kristo ka, tagapagmana ka ng ipinangako din sa Israelites. So pwede pala yun, walang tayong kaibahan. Dito nyo makikita, kaya ako nag-question kasi ako niyan, nung sinasabi na iba ang Hudyo, iba ang Kristiyano. So sa langit ba, pag nagsama-sama tayo, iba ang ruling sa Jews? Sa mga Christians, magkaiba ba? Oy, di dyan ka, Jews kayo, Israel ka, dyan ka sa kanan. Hindi, pare-pares tayo, isa lang ang ruling. Iklaro ko lang sa inyo, ang restoration natin, ang salvation natin, para ma-qualify tayo sa promise ay nasa New Testament. Pero ang promise nasa Old Testament. At kapag tinanggal mong Old Testament, anong promise na darating sa iyo ngayon? Anong benefits na meron ka? Doon ngayon nagkakaproblema. Kaya maraming Christian, hindi alam nila kung anong benefit nila. Basta makapunta sa langit. So dito, nagkakagulo-gulo ang buhay. Klaro natin, promise ito ni God, hindi dahil gusto ko. So, ito ang ating outline. So, marami na tayong pinag-usapan kasi nga ito, controversial issue itong pinag-uusapan na ito. Walang nag-a-apply nung Galatians 3:29. So, kung yung ang source o ang power na pinagmumula ng ating blessing and curses ay naandyan lang din sa iyo. The muscle of your tongue can bless you or can curse you. The muscle of your decision. Will you apply this or not? The muscle of your action. Kasi faith comes from hearing. At without an action, simple-simple lang itong mga topic natin for the month of March, pero controversial. The muscle of your choice. Sinabi ni God na fully obey, nag-disobey ka, anong nasa iyo? All these curses, plural pa naman. The muscle of your authority. Who are you authorizing in your life to stay in this temple? Yan. Kaya 5 yan. Pag-uusapan natin yan. Simulan natin sa 1. The muscle of your tongue. The muscle of your tongue. Ang tongue natin ay hindi maganda kapag ginamit mo sa mali. At hindi rin maganda kapag banat lang tayo ng banat without knowing the scriptures. Okay. Point number 1. Your tongue can drive you to a curse or life or a blessed life. Iyan ang meron ka. Pastor, tinanggap ko na si Christ, Christian na ako. Tama, pero may scripture sa Bible, may guideline sa Bible na kailangan mo sundin. Kasi pwede mong i-violate yung word. Kahit ang iba, iniisip lang nila, tinanggap ko naman si Christ, kaya lang okay ako magkasalanan. Under grace naman ako talaga. So tingnan mo ito. Kaya sinasabi ko, kung tama yung paniniwala natin yung kumusang resulta ng buhay mo. Kung tamang ginagawa ng tao, dapat tamang resulta. Pero pag mali, makikita mo ang resulta or outward manifestation sa buhay niya. Kaya be careful about this tongue dahil hindi ito healthy kapag ikaw banat lang ng banat at wala kang ibang sinisira kundi sarili mo. In the kingdom of God, blessing can be predictable. Pwede mo i-predict. And curse can also be predictable. Paano natin malalaman yan? As we go along. When we put bits into the mouth, sabi sa Jeremiah at James 3:3, when we put bits into the mouths of horses to make them obey us, we can turn the whole animal. Iyan yung busal, nakasatali dito sa kabayo. Pwede mo sa ikanan, ikaliwa. Okay. Or take ships as an example. Ginamit ni God dito, ni Apostle James, na illustration ang barko, ang Titanic. Although they are so large, ang laki-laki, and are driven by strong winds, pero kaya siyang pagalawin, steered by a very small rudder. Ang rudder, iyan yung parang rectangular sa likod ng ilalim ng barko, sa likod ng hélice, na kung saan iliko yun ng timon, na nag-handle ng dila na yan, ang tawag niyan dila or rudder, whenever the pilot wants to go. Kaya ito ang question, sino nakahawak ng timon ng iyong dila? Dahil kung sinong pinahawak mo niyan, makikita mo yan sa iyong resulta araw-araw. Small rudder, verse 5. Likewise, the tongue is a small part of the body, but it makes great boasts. Katatapos lang natin ng Pride of Life or a great boast. Consider what a great forest is set on fire by small spark. Maliit lang na spark, magkakaroon ng sunog.
The tongue also is a fire, a world of evil. Ayan, klarado. Ang tongue mo, yung dila mo, yung mouth mo, punong-puno ng evil. Among the parts of the body, it corrupts the whole body, sets the whole course of one's life on fire, and is itself set on fire by hell. Kaya kang itapon nitong dila mo sa impyerno. Hala? Nakalagay sa Bible yan. Kaya yung ating slogan, nakalagay dyan, Timon. Sino ang pinapahawak mo dyan? Dalawa lang ang pinanggagalingan na power dito sa earth. Holy Spirit, evil spirit. Yan ang dapat humahawak ng isa lang dyan, ang humahawak ng ating timon. Okay. Ngayon, alam nyo na kung bakit ang illustration natin, ganyan, timon. Kasi ikaw ang nakakaalam kung sino nakahawak niyan. Pwedeng blessed ang life mo by using the right tongue, or pwede rin curse ang buhay mo kahit nagsisimba ka. Ba't ganito ako lagi? Alam mo na. So, iklaro natin yan. Point number 2. Your tongue can attract a cursed life and also attract a blessed lifestyle. Pag sinabi natin, kayang mag-attract pala nitong tongue natin, ibig sabihin, you are inviting. You are inviting a blessed life or a cursed life sa iyo, sa iyong sarili, sa iyong anak, at maging sa nature natin at sa ating nation Philippines. Kaya kung anong sinasabi natin nitong mga nakalipas na linggo, buwan, at tingnan nyo yung nangyayari sa atin sa Pilipinas, which is sama-sama natin ginagawa, at ang iba, makita mo, hindi sila masaya. Okay. In the kingdom of God, blessings can be attracted, but curses can also be attracted. You can invite blessings, and you can invite curses according to the scriptures. Yun ang sabi sa Bible, hindi sabi ko. Kaya lang, hindi ito pinag-uusapan. Okay. Every day, you carry something more powerful than you realize. Not your grades, not your transcript of records, not your money, not your influence, not your positions. It is your words. Dala-dala mo yung power na yan. At makikita mo yan na dala-dala natin. Tayo pa naman, madaling, nakat ka lang nagdadrive ka, mayroon kang sasabihin. At yung sasabihin mo, hindi mo kayang ibalik. Tandaan natin, lahat ng sinasabi natin, principle din sa Bible, you will reap what you sow. Aanihin mo ang iyong tinanim. Kaya mag-ingat ka kasi may mga principles sa Bible na pwedeng ginawa mo sa iba, gagawin mo. Kaya it's better to speak blessings rather than curse. The tongue has the power of life and death, sabi sa Proverbs 18:21, and those who love it will eat its fruit. So ang tongue ay may power. Merong muscle of life and muscle of death. At kung anong pinipili mo, dapat mahalin mo ang bunga nito, mamumunga talaga yan. O iklaro ko lang mga kapatid ha, kung anong bumabalik sa atin, iyan kasi ang itinanim mo. Iyan kasi ang sinabi mo. Kaya be careful about your declarations. Kaya nga meron tayong decree and declare. Because what you say or what you declare will come true. Hindi will come false. Blessing and curses. In the Bible, receiving God's blessing is empowered by faith, obedience to His commands, prayer, the Holy Spirit, and speaking life-affirming words. Anong ina-affirm mo sa sarili mo? Ito mga anak ko, bobo. Ang tatanga kasi nito, mga wala kasing kwenta. Makita mo, ang pamilya mo, walang kwenta. Why? That is what you are declaring. Ano ang sinabi mo? Hindi pwede magsinungaling ang Bible. The tongue has the muscle of life and death. And those who love it will eat its fruit. Kung anong minahal mo doon, kakainin mo ang bunga nun at huwag mong tatanggihan dahil yun ang sinasabi mo. That's why mahalaga sa atin ang spiritual disciplines. Dapat may disiplina tayo. In the Bible also, curses are generally understood as spiritual forces, judgment, or spoken words. Ito yung napaka-power na dala mo. Kahit may 1 million ka na dala-dala lagi sa bulsa mo, pero may mas powerful pa, yan yung spoken words, ang sinasabi mo. Designed to bring harm, misfortune, or divine punishment upon someone. Kaya be careful about this because this is how God designed our tongue. Si God ang nag-design nito, hindi ako. Kaya dapat nga alam mo ang word. Anong word ni God sa'yo? Green jokes or coarse joking and cursed joking. Mamatay ka na sana. Yan na. Masunog sana mga bahay nyo. Yan na.
produces a cursed life, not just laughter as many believe. Hindi kasi, marami akong kaibigan, no, punong-puno ng green jokes ang kwentuhan nila, ay nagkahulog-hulog, adultery, premarital sex, kasi yun ang pinag-uusapan. Anong gusto mo? Lahat ng sinasabi mo, nagsisimula sa isa, pero lahat yan nag-grow. Iklaro ko lang sa inyo mga kapatid, be careful about sa ating understanding ng sowing and reaping. Maraming Christians and believers, follower ni Christ, naniniwala sa karma. Magkaiba po ang karma at ang sowing and reaping principle ng Bible. Anong kaiba nun? Ang karma ay paniniwala ng Hinduism and Buddhism. Walang word na karma sa Bible. Ano yung sowing and reaping principle? Ang tinanim mo, aanihin mo. Ito ang kaibahan nila. Ang karma permanent. Baboy ugali mo rito, pag namatay ka, lilipat ka sa baboy. Yan ang karma. Nagtanim ka ng maganda, maganda rin ang future mo. Ang kaibahan sa kanila, permanent ang karma. Sa atin, ang sowing and reaping principle sa Bible, may forgiveness. Kahit gaano kalala ng ginawa mo, pag na-encounter mo si God, pinatawad ka ni God, may forgiveness, may cleansing. Doon, kapag ipis ang ugali mo rito, ipis ka rin na mamamatay, lilipat-lipat ka. So, iklaro natin yan, walang word na karma sa Bible, merong you will reap what you sow. Kaya huwag kang mag-pray ng karmahin ka sana. That is prayer to Satan. Kasi hindi word ni God yun eh. At ito ginagamit natin sa ating mga mahal sa buhay. Pati sa bahay natin. Itong bahay na ito, buwisi talaga. Napakamalas. Walang word na malas sa Bible. Walang swerte. At kung yan ang dinideclare mo, the word na ginagamit ni God para i-bless ka, yun din ang ginagamit ni Satan. Kung lahat ng sinasabi natin, imposible yan, malabo yan, hindi talaga pwede yan. Anong nangyayari sa buhay mo ngayon? Di ba ang pamilya natin, malabo din. Ano yung sakit na yan? Ay nako, wala na yan. Ito, careful kayo. Kasi tama ako, ginagalang ko ang doktor. Kaya nga gusto ko mag-doktor, medicine ang course ko. Ang problema, kapag nakarinig ka, binasahan ka ng cancer, binasahan ka na wala, lahi nyo yan. Sa atin, tama, may lahi-lahi ang karamdaman. Pero sa Bible, merong pagputol ng generational curse. Dapat alamin mo, kapag may nagdeklara sa iyo, pamilya nyo, hindi naman ikaw Diyos. In Jesus' name, I rebuke that. Dapat matuto kang gumamit ng iyong authority. Kasi hindi dahil sinabi ng professional, iyon na yun. Pag sinabi na itong bahay nyo, babagsak na dahil puro anay. Tama naman, aanayin talaga yan. Pero, sasabihin ko sa iyo, may panahon na pwedeng ipa-repair, ipagawa. Pero ang iba, minamadali ka dahil kailangan nilang kumita din. Ako hindi ako galit sa mga doktor. Pero sila, ang may mga doktor, pag nagdeklara, dahil kailangan nila ng pera, matataas ang kanilang mga hulugan na bahay, kondominyo at mga kotse, kailangan pa-check up ka na. Kasi kailangan nilang pambayad. Balikan pa rin natin, the great physician all over the world is Jesus Christ. Be careful about green jokes. Kung gusto mong wag mahulog sa immorality, stop that tongue. Sa mga kalaswaan. Coarse joking. Sabi nga sa Bible, even a hint of sexual immorality. Hint na nakwentuhan sa Ephesians. Hint, ano bang hint? Kahit kamalit na clue, stop it. Dahil lahat yan nag-grow. Curse joking. Yan yung curse joking. Babangga ka sana. Di ba pag nakat ka, minsan nakakainis, no? Nadadrive ka, tapos bigay ka, babangga ka sana. Yan. Tapos kita mo, nung nabangga, yan, mamatay sana kayo lahat. Yung mga term natin. Curse joking. Sabi ni God, bless and do not curse. Kasi dyan niya nilagay yan. At hindi na mapipigil ni God dyan because that's a covenant. Mga walang kwenta itong pamilyang ito, mga lahi namin. Hala, who are you cursing? Ikaw din. Kaya nga mag-ingat ka nagsasabi ng mga anak ko tamad. Kita mo, ikaw nagtatrabaho. Bakit? You're declaring. Hindi makakagraduate yan. Ako, tandaan mo ako, iba ako. Hindi makakagraduate yan. Yung mga tao. Be careful about your tongue. You are cursing your own family. Itong nature na to, ang aming gobyerno, sige, kita mo sa Facebook, kung lang, sa pula, puti, blue, pink, sige, tingnan mo nangyayari. Ano nangyayari? Meron ba? Pasama ng pasama. Pero nagagalit sila, sabi nga sa Bible, the tongue has the power of life and death, and those who love it will eat it. Dapat natuwa ka sa fruit nun, kung yun ay curse ang nangyari, ikaw ang nag-declare eh. Ang iba sa atin, gusto magtanim ng kamatis at nag-expect na mangga.
Ano bang tinanim mo? Kamatis. Anong gusto mo? Mangga, hindi ay ko nan. Yan, nagsalita ka, wala kang kwenta. Tapos ngayon kita walang kwenta, nagagalit ka. Anong sinabi mo? Sino ang confused? Understand your benefit as a citizen of the kingdom of heaven para maintindihan. What we say, we attract. What we say, we invite. But be sure you will love the fruits of your declaration to yourself, family, finances, or in short, evaluation. Anong declaration mo sa spirituality mo? Anong declaration mo sa physical mo? Ganito na talaga, sakitin talaga kami, lahi talaga namin yan. Yan nga kinamatay ni Kristo eh. Kasi meron kami tayo, diabetes talaga kami. Ay naku, may nararamdaman ako siguro, magsisimula na ako mag-dialysis. Sige. Emotional. Ay ano talaga ako, moody talaga ako. Walang word na moody sa Bible. Ang moody na ugali ay spirit. Hindi yan sa Panginoon. Dapat transform life. Yung relational nyo, relationship mo, itong relasyon namin talaga, wala talagang kwenta ito. Sana maghiwalay na lang kami. Yan. Financial mo, wala. Mahirap talaga kami. Sinilang talaga. Emotion, intellectual life, social life, mahiyain kasi ako talaga. Makikita mo pag sinabi mahiyain ka, hindi ka talaga makamingle sa marami. Ikaw ang nagde-declare your sexual life. Marami sa mga kung ano-ano mga kabulastugan na natutunan natin sa sexual life, go back to the Bible, kasi sa Bible, kumpleto na yan. Dito sa 211 Ministries, meron tayong sex education, nagtuturo tayo, may seminar tayo, yung tinatawag natin, Act of Marriage. Maging sa Masbate, tinuturo ko ito. Kasi part natin yun, sinama sa atin yun. Hindi ka dapat illiterate or ignorant sa mga creations ni God. Dapat naintindihan mo. Alam niyo ba na marami sa atin, sabihin ko na sa inyo, ang parts of your body, hindi mo alam kung paano nag-function. Narinig mo lang sa tambayan, kaya ginagamit mo. Ganun pala yun. Balikan mo sa Bible, hindi pala ganun. Marami sa atin ang magaling sa sex life, naiintindihan ito, pero natutunan mo sa tambayan, hindi galing sa Bible. Balikan natin. What we say, you invite. Kaya kung anong meron ka ngayon, dapat sigurado ka na i-enjoy mo. Sumpa nga nasa, dapat na-enjoy mo, bakit meron kang ganyan? Sabi sa Bible, pwede mo malagpasan. Punishing the children to the third and fourth generations or showing love to 1,000 generations. Mamili ka. Choice mo yon. Kaya nga, paalala lang sa inyo, paano pastor kung wala naman, may nakalagay naman sa Bible, don't be afraid. A curse does not land without a reason. May reason ang sumpa. The Bible states like fluttering sparrow, parang lumilipad na ibon, an undeserved curse does not come to rest. Kapag may nagsalita sa yung curse at hindi mo naman ginagawa, you are get right with God, undeserved mo yan, hindi babagsak sa iyo yan. Pero itong tanong ko sa inyo, sa ating application question, sa iyong sphere-piece, spiritual life, physical, emotional, relational, financial life, intellectual life, social life, and sexual life, alin ang umaapaw ang blessings at alin ang namumulaklak ng sumpa? Alin ang sinusumpa mo dyan sa part na yan sa buhay mo? Kasi sinabi ko sa inyo, meron tayong one life with many lives. Meron ka spiritual life, dapat nag-grow yan. Sino ang sinusumpa mo dyan? Walang iba yan kung bakit hindi umaalis parang naka-Elmer's glue ang sumpa sa iyong sarili. Iklaro mo baka galing yan sa iyong bibig, ikaw mismo. Pero itong pangalawa, may tanong ako. Ang blessings at curses ba na meron ka ay bunga ng sinabi mo sa sarili mo o deklarasyon ng mga taong nilamangan mo? Yun yung deserve. Kaya kung corrupt ka, katulad na nangyayari, kita mo anong ginagawa ng tao, grabe ang curse sa kanila. Kaya hindi rin nila ma-enjoy ang kanilang kayamanan. Kaya mag-ingat tayo, kaya nga sabi ni God, get right. Seek first the kingdom of God, yung principle ni God, and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Kung meron kayo nalamangan at meron kayong hindi nakilala or meron kayong mga nasaktan na namatay na, kausapin nyo na lang si God. God, kailangan ko iklaro ang sarili ko. Hindi ka nagiging get right or living holy per the purpose na, wala naman nakita sa akin, okay lang ako dito. Tandaan mo, kapag ang buhay natin hindi get right, madali tayo makagawa ng kasalanan at hindi mo alam, may mga tao na nagsusumpa sa iyo. Kaya mas maganda na yung dito lang ako, okay na ako dito, enjoy na ako, basta nakaigad ako. So be careful, especially sa mga nagdadrive. Alam ninyo, yung kaunti lang na nakat natin, tingnan mo yung nasa likod mo na nakat mo. Ang dami-daming sumpa na binibitawan para sa iyo. But undeserved curse will not land to you. Maging kayo din. Ako lang, kami,
Kahapon nasa MOA ako, BGC to MOA ang aming biyahe, may may nagbanggaan na bisikleta. Lahat kanya-kanya curse. Bang kung ano mga kasi ito, ingot kasi ito. Ako na, tingin lang ako dahil alam ko, ipipreach ko ito ngayon, ayaw ko na magdagdag. Alam niyo na, anong nangyayari sa paa kapag medyo matali, umiikot yung buto? Ngayon, kita mo, bali na nga yung legs, magsasalita ka pa, wag na. Kung wala ka may dudulot na maganda, wag ka na magsalita. Ang goal natin bilang Christian is to become a blessing, not to become the muzzle of curses sa ating bayan. Narinig mo ba si God ngayon? Anong namumulaklak sa iyo ngayon? Kaya kung meron kayong mga anak na sakitin, meron kayong mga bahay, meron kayong kasama sa bahay na hirap ang gina. Kasi itong batang ito, ako sakit na sakit ako sa dibdib ko nito. Every week narinig ko, araw-araw narinig ko ito, ang tawag sa kanyang anak, panis. Kaya kita mo ba, ang bata talaga babaho, makasalubong mo, anong dinideclare ng nanay? Panis eh. Tingnan mo itong anak ko, hindi man lang naliligo, panis talaga. Anong ine-expect mo? Itong taong baho nito, tama nga, kung ikaw mabango, di tulungan mo. That's the ministry of Christian. Dito sa amin, kaya may nagtanong sa akin, Pastor, grabe naman itong kasalanan ng sanlibutan. Tama, kaya nga tayo tinawag na church to become a blessing to them. The same with this building. Pangi-pangi talaga nito nung dumating kami, pero huwag ka na magsalita. Kaya ito gaganda dahil andito tayo. Ikaklaro ko sa inyo, ano ang namumulaklak sa iyo? Gusto mo ba yan magpatuloy sa inyo? Then stop it right now kung anong word ni God sa iyo. Let's pray. Father God, we honor you. Thank you for the word. Salamat. Klaro, Panginoon, ang katotohanan na kung sinabi mo nga ito, nasa iyo kami, pero kami naman ay violator ng iyong word. Lord, we deserve, it might be the blessings or the curse. Kahit anong sabihin ng professional, Panginoon, we still honor your word kasi ikaw ang aming Panginoon. Lord, patawarin mo kami kung gumagamit kami ng word na karma. We are using that in our prayers. But Lord, today, we will stop it and we will use the blessing of sowing and reaping principles according to your word. Purihin ka. Salamat sa kalayaan. Sa mga kasama ko, Panginoon, na hindi makontrol ang kanilang dila. Lord, I rebuke the works of the enemy sa paghawak ng timon ng kanilang dila. Lord, anak mo ito, ang lalabas dito ay blessing. Kahit nasasaktan kami, Panginoon, nalamangan kami, we will speak life so that the Holy Spirit can work in our nation, in our community, in our lives, in our family. Thank you, God. Ang ganda ng buhay. My future, because you are our God. In Jesus' name I pray. Amen. Kung narinig mo si God, pakipalakpakan mo siya ng malakas.